Caleb, may sigurado ka bang ayaw mong sumama sa bayan? Napasarap po ako sa pagbabasalo. Saka na lang po, babawi na lang po muna ako ng tulog. O siya, sige, diyan ka na ha. Kasama ko itong si Leia. Kulang na daw ang rekado niya sa ensalada. Si Sirena po ba, isasama nyo rin? Gusto ko sana. Pero masama pa rin daw ang pakiramdam niya. Ayun nasa kwarto niya. Bahala ka na, pakitignan mo na lang ha. O sige po. Huwag kang bantay sa lakay ha. You can get sued for that. O hindi po ako ganoon, tita. Ikaw, nag-i-issue ka talaga. O sige, lalarga na kami. Ipahinga mo na rin yung mata mo. O sige, bye-bye. Ingat po kayo, ha? Makabalik na nga sa kwarto ko. Antok na talaga ako. Mang Igme, kapag po bumalik si na Lolo, pakisabi na nasa kwarto lang po ako. Matutulog muna ako, ha? Salamat po. Serena, nasa kwarto lang ako, ha? Kung may kailangan ka, sumigaw ka lang. Ay, tulog nga muna ako. Alas 4:30 ng hapon, antok na antok si Caleb dahil sa kakulangan ng tulog noong nagdaang gabi. Paanong hindi? Buong gabi siyang nagbasa. Namalaya na lang niyang tumilaok na ang manok. Kaya naman nang magkaroon siya ng pagkakataon na mapag-isa, agad siyang nagdesisyong matulog. Pero Sino yan? Si Serena ako. Gusto sana kitang makausap. Ha? Serena? Teka, sandali. Bubuksan ko pinto. Ano? May masakit ba sa'yo? May kailangan ka? Gusto mo ba ng kausap? Uy! Bakit? Teka lang, Serena. Uy! Kalma muna. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi pa nga ako nagsisipilyo eh. Baka mamaya amoy panis yung laway ko. Tapos mamaya may tinga-tinga din ako. namalaya na lang ni Caleb na wala na silang saplot at nakakubabaw na si Serena sa kanya. Nang sa wakas ay maabot na nila ang rurok ng kaligayahan, doon niya napansin na may kakaibang amoy ang babaeng kanyang kasalo sa mainit na sandali. Napansin din niya na may taling ito at pilat sa may bandang kilay nito. Hindi ikaw si Serena. Malis ka sa ibabaw ko. Impostor ka. Huh? Ako ito. Anong sinasabi mo, Caleb? Ako ito. Wala nang iba. Hindi nga ako nagkamali. Makinis ang mukha ni Serena. Wala siyang taling sa may ibabaw ng labi niya. At lalong wala siyang pilat sa may kilay. Ibang klase din naman ang pagkahumaling mo sa babaeng yun. Biruin mo kahit yung maliit na detaling yun ay napansin mo. Sinasabi ko na nga ba ikaw ang aswang eh. Oo, ako nga. Wala nang iba. Walang iya kang matagda ka. Traidor! Tinraidor mo ang buong tiwala binigay sa'yo ni Serena. Gabi ng Mayo 5 taong kasalukuyan. Nagpapahangin ako sa veranda ng aming bahay. Nang mamataan ko ang aking panganay na anak na nananakbo pa uwi, hinahabol ng isang chihuahua na galit na galit. Sa totoo lang, sa tuwing makakakita ako ng ganoong aso, naiisip ko na isa yung pirana na nabigyan ng 4 na paa. Dahil sa senaryo na yon, naalala ko ang isang hindi pangkaraniwang karanasan ng kaibigan ko na kanyang ibinahagi sa akin. May kinalaman yun sa aswang at siyang nagbigay daan para makilala niya ang kanyang asawa. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, pagbati mula sa lungsod ng Maynila, kung saan hindi lang nagliliparan ang mga jeepney, kung hindi puno din ng mga babaeng nagagandahan ayon sa kantang Manila ng grupong Hotdog. Ako po si Leo. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari sa aking kaibigan noong tag-init ng 2001.
Ganun ba? Kahit magbayad na lang ako ng doble, baka naman pwedeng maisingit mo kami sa schedule. Hindi? O siya, sige, bye. Pera na ang inaalok, ayaw pa. Ano ba naman yan? Ang init-init na nga. Tinubuan na ako ng buwang araw sa likod at liig. Kailangan pa rin nating mag-commute. Hindi naman alis ang farmhouse ni Lolo eh. Kaya nga tayo nag-chance passenger dahil kailangan nating makita agad ang lolo mo. Yeah. Iskolasisi issue. I can understand your panic. Not. Anong not ka dyan? Nagpanik kami ni Kuya nang marinig namin ang balita. Imagine kung may bata pa natatawag sa aming ate at kuya. Horror! Aba, papasa na yung apo namin. Really, tita? Naniniwala kayo na makakabuntis pa si Lolo? Kailan mabung maliitin ang virility ng lolo mo. May kasama akong consultant. 75 na siya pero nakabuntis pa. At wag mong sabihing anak sa iba nung babae. Actually, 99.99% ang match nila nung sanggol nung ipatest niya. Alright. Sabi niyo eh. Well, it's not that. I don't want to see Lolo, pero are you sure dyan sa napulot yung chismis ni Daddy? It's from your mom. May natanggap siyang tawag mula sa high school batchmate nila ng daddy mo. Nabanggit daw na may babae naglalabas-masok sa farmhouse ni Papa at FYIE ho, that's a legit source. Well, I don't see why it's our concern. Matagal nang balo si Lolo. Can we just let the old man have his fun? Wala namang masama kung fun lang ang ginagawa ng lolo mo. Wala tayong paki doon. Nag-aalala lang kami ng daddy mo na baka mamaya piniperahan na nung babaeng 27 years old si Papa. Lolo's got more than enough money. Pirahan man siya, hindi niya ikakahirap yon. Nalalahanin niyo, baka nanlalalaki yung chinching ni Lolo. Grabe, bata pa pala. 27 lang. Samantalang si Lolo, 75. Kahit sino hanap na mas reliable na partner. Ay, bakit hindi ko kagad naisip yan? Oo nga no, kailangan mapuntahan natin si Papa sa lalong madaling panahon. Walang masyadong naiba sa senaryo ng terminal sa kanilang probinsya. Mausok, maalikabok, madaming tao. Ang katabi noong palengke ay buhay pa. Lumawak pa nga kumpara sa naaalala ni Caleb at dumami na ang nagtitinda. May sikat na mall na yung katapat at may footbridge na rin doon. Ang paborito nilang lugawan ng lolo niya ay naroon pa din. Dahil walang pasabi, wala silang sundo nang dumating sila sa terminal. Ang haba naman ng pila. Abot kaya tayo sa susunod na biyahe? Sa tingin ko pa nga pa tayo. Ako naman, baka magkalat na ako sa jeep. Saka yung CR dito. Miss! Miss! Yuhu! Ay, bakit po? Bibili kayo ng baboy? Murang-mura lang po ito. Hindi, itatanong ko sana kung saan ang CR dito. CR? Kubeta. Oo, CR, palikuran. Doon! Doon sa dulo. 5 pesos lang. Kailan dito ka muna ha? Ikaw, Pogi, baka gusto mong bilhin itong baboy ko. Mura na lang para sa'yo. Hindi miss. Salamat sa pag-aalok. May babuyan ng lolo ko at iyang tatak na yan. Alin? Itong nasa may bandang pigi ng baboy? Biglang tumungo ang babae upang tignan ang tatak ng pigi ng baboy. Doon nakita ni Caleb ang yamang nakakabit sa dibdib nito. Kitang-kita niya lahat. Dahil bukod sa maluwag ang kwelyo ng round neck t-shirt nito, wala itong suot na pansalo upang itago yon. Agad na nakaramdam ng kakaibang init sa katawan si Caleb. Dahil talaga namang maganda ang hubog ng katawan noong tindera ng baboy. Galing ito sa farmhouse na pag-aari ni Sir Otis. Ganun ba? 15 na lang po sa inyo, sir. Kukunin niyo na ba? Dalhin ko na dyan sa inyo. Saka na lang, Pogi. At itago mo yan
Baka habulin ka ng mga muher. Ang laking ginawa. Bakit ka tulala dyan, Caleb? Wala, may iniisip lang tita. Oh! Having private thoughts, my boy. Tita, hindi po ano. Bakit nyo naman po nasabi yan? Kasi Totoy ang ating... Ay, bakit gising ang agang-aga? Dala ng hiya. Walang nagawa si Caleb kung hindi magpaalam na pupunta muna sa banyo, Madam Venus. Hindi po makamundong lalaki ang kaibigan ko. Lalong hindi siya mahilig mag-isip ng mga ganoong bagay sa mga babae. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili na madali ang tinapos ang kanyang problema sa banyo at agad ding lumabas para lang makabangga ang babaeng gumising kay not so little Caleb. Oops, miss. Dahan-dahan ka. Okay ka lang. Teka, ikaw? Hoy! Si Pohogi! Salamat sa pagliligtas sa akin, ha? Hoy! Ano ginagawa mo? Ano kinakapa mo ko? Pwede naman tayo dito. Malayo pa naman ang pila ninyo, di ba? Teka, pwede yung kamay mo. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi tayo masyadong mapapansin dito. Dahil tago ang sulok na to. Maganda, mahubog at mabangong hininga. Isama pa ang pagkakadaiti ng kanilang mga katawan. Sinong Adan ang hindi madadala? Natagpuan ni Caleb na nagsasalo sila ng babae sa isang mainit at makapugtong hininga na halik. Isinandig niya ang babae sa dingding at nagsimulang maglikot ang kanyang kamay. Nalimutan na niya na nasa pampublikong lugar sila. Tanging ang babae lang ang laman ng isip niya. Hanggang sa... Oh, bakit bigla kang tumigil? Gusto mo sa loob tayo? Ilalak ko na lang ang... Shoo! Lintik na aso to, ah! Mali to. Anong mali dito? Gusto mo? Gusto ko din naman. Hindi ako ang tipo ng babaeng biglang sisigaw ng rape. Baka ikaw pa nga ang gumawa nun. Ano bang problema mo, aso ka? Lintik ka! Anong ginawa mo dun sa aso? Kawawa naman. Abale. Ituloy na natin. Caleb, nandito ka ba? Ay, lintik na mga... Puro abala na lang. Nakakainis. Opo, tita. Tayo na nakarkilan ako ng sasakyan. Sumunod ka, ha? Aalis ka na. Sayang naman. Hindi man lang kita nakita. Paano kung puntahan kita dito? Palagi ka bang nandito sa terminal? Oo naman. Hanapin mo lang si Sabrina na tindera ng baboy. May pwesto din ako dyan sa bandang likod ng palengke. Kilala din ako doon. Ako naman si Caleb. Caleb, tayo na. Ano ba yan? Ay nako, isang kutsarita lang naman yan. Mapapasma ka na yan kapag hindi ka pa nagtigil. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Caleb na makaramdam ng pagkapahiya sa sarili. Hindi siya isang high schooler na hindi kayang kontrolin ang kanyang sarili. Isa pa, hindi niya maiwasang isipin ang tindera ng baboy na nagngangalang Sabrina. May kung anong magneto ang babae. Nakabibighani ang paraan ng pananalita niya, lalo na ang indayog ng balakang na tila ba nang gigising sa pagkalalaki ng sinumang Adan na makakasalamuha nito. Huy! Alam mo pa din kung paano patitigilin ang mga yan. Tao po.
Sino po sila? Anak, ako ang may-ari nitong farmhouse. Pwede ko po bang malaman ang pangalan nyo? Leandra Chondra. Pero kung gustong-gusto kong tawagin ako ni Papa na Leia. Baka naman pati TIN at social security number ko gusto mo din kunin. Magandang tanghali ho. Tuloy ho kayo. Nasaan si Papa? Nasa garden po. Hinintay na po kayo. Diretso na kami doon. Asikasuin mo yung mga bagahe namin at siguruhin mo ang walang may iwan. Kung hindi, malilintikan ka. Opo. Tayo na, Caleb. Tuloy na po kayo, sir. Sabrina? Ang babaeng kasalo niya sa mainit na tagpo sa banyo ng terminal. Nandoon, wala din siyang maramdaman na kung anumang bakas ng kamunduhan sa galaw nito. Walang sensual na indayog sa balakang, pero nakabibighani pa din ang ganda nito. Hindi niya maalis ang tingin niya sa babae. Hindi init ng katawan, lalong hindi kaba, pero iba ang kabog ng dibdib niya. Hindi po Sabrina ho ang pangalan ko, sir. Mukhang napagkakamalan niyo lang po ako. Ano to? Bagong uri ng self-induced amnesia? Theater play? Ito pa ang chikinini na iniwan mo sa leeg ko ha. Huwag mong sabihin na hindi mo matandaan ang ginawa natin kanina lang. Anong sabi mo, kubeta? With all due respect, sir, I never involved myself in such affairs and will never ever, even in my wildest dreams. Wow, ang galing. Kahit ang Filipino accent mo, nawala. 5 pesos, was it? Kanila lang, ang init-init mo ngayon para ka ng yelo sa lamig ah. Sir, mawalang galang na po pero I don't understand why I deserve this kind of brash attitude. Una, hindi kita kilala. At ito po ang unang pagkikita natin, ano? Ayoko kitang bastusin. Kaya pasuyo na. Dala ng pagkalito at init ng ulo, napikon si Caleb sa malamig na pakikitungo ni Sabrina sa kanya. Walang ano-ano'y kinabig niya ito palapit sa kanya at mahigpit yung niyakap. Bitawan mo ako! Oh, nasaan ang respeto? Mo na lang? Wala nang po at sir? Lahat ba ng niyayaya mo tinatawag mo na sir? Ilang lalaki na ba yung nakaulayaw mo sa banyo na yun ha? Patayo, paupo o patuwad? Bastos! Bastos. Kanina lang kumakaungol ka. Halos marinig na ng buong terminal. Alam mo, subukan kaya natin ulit. Binigyan ni Caleb ng isang malalim, ngunit namamarusang halik si Serena. Pero sa pagtataka niya, tila ba hindi ito marunong sumagot? Bagkus, pakiramdam niya'y humahalik siya sa babaeng inosente. Tumigil lang siya nang maramdaman niyang may umagos na maalat-alat na kung ano sa pagitan ng mga labi niya. Nang mag-angat siya ng tingin, naiyak na si Serena. Ang luhaan na mukha nito ay naghatid ng kirot sa kanyang dibdib. Sorry. Bakit naman ang tagal mo, Serena? Kanina pa kita hinihintay doon sa garden. May bisita tayo. Sino ba yung kasama mo? Gramps, hindi niyo ba ako kilala? It's me, your favorite apo, Caleb. Caleb? Ay, ikaw na ba yan? Ay, ba, lumaki ka ng Saragate ka. Akala ko hindi niyo po ako nakikilala eh. Hoy, ikaw pa ba? Tumuloy ka na. Kanina pa nandun si Leia. Sige po, tayo na. Susunod na lang po ako. Papasok ko lang po ang mga gamit ni na Mama Leia at Sir Caleb. Ano bang sinasabi mo hindi kakatulong dito? Igme! Tawagin mo sina Marlon at Andy. Ipabuhat nyo yung mga bagahe ninyo sa harap. O siya, tayo na. Magaling mong actress ha. Hintik na ako maniwala. O iyak-iyak ka pa. Yung pala, babae ka ng lolo ko. Tumigil ka na habang nakakapagtimpi pa ako. O bakit? Anong gagawin mo? Kikendingan mo ako? O tutuksin mo gamit itong maumbok mo? Nanina ka pa!
Sinuntok siya ni Serena. Parang suntok ni Eugene kay Toguro na uri ng suntok. Nawala ng malay si Caleb at nang magising siya, nasa silid na siya. Nakaupo na sa silya sa may paanan ng kama niya si Lolo Otis. Aray, sakit naman. May tao ba dyan? Wala namang tao ah. Aray, sakit talaga ng panga ko. Ano ba yun? Teka, matignan nga. Ang baho naman. May namatay bang daga dito? Ano ba yung ingay na yun? Sinalubong ng madidilaw na pares ng mga mata si Caleb nang buksan niya ang bintana. Isa yung nilalang na may kulubot na mukha. Kulubot din ang kalbong ulo noon, berde ang balat. May ilong na kahalintulad sa baboy. Ang bibig na tulad sa linta, ngunit napapalibutan ng mga maliliit pero matatalas ng ngipit. Oh, tama nga ako. Gising ka na. Bakit ka humihiyaw? Ano ginawa mo dyan sa may bintana at nasa sahig ka pa? Grams! May nakita po akong... Ano, tikay otal na otal? Grams, sa tingin ko po may nakita akong aswang. Ano? Aswang? Dito? Di yata nayugyug na yung utak mo nang sungtukin kita kanina. Lupit ng kamao ko ano. Ano pong nangyari? Gusto kitang sermonan. Pero sa right hook na natanggap mo, palagay ko sapat ng parusa yun sa'yo. Ibig niyo sabihin, may nanuntok po sa akin? Oo. Sinuntok ka ng babaeng dinakma mo yung ang pagupa. Ano bang ugali ang tinuro sa'yo sa ibang bansa iyo? Paging bastos. Abay daig mo pang lasinggero sa kanto eh. Grams, it's not like that, okay? Kung ano man po yung pagkakakilala nyo sa babaeng yun. Kakarating mo pa lang naman. Kung magkapanghusga ka ng tao, akala mo naman alam mo lahat. Ay, nako, nagbago ka na. For the worse. Habang nandito ka, sana makita mo na dapat you will change for the better, not for the worse. Grams, makinig naman po kayo. Umuwi kami ni Tita Leia para sa inyo. I think tama si Tita. You're being taken advantage of. Tama na. Ikaw at si Leia, alam nyo kung ano-anong ginagawa nyo. Kung hindi ka na nahilo, magkita tayo sa garden ha. Kakausapin ko kayo. Aray ko, sak talaga ng pangako. Sandali. Oh, ano namang ginagawa mo dito? Manununto ka na naman. Alam mo, papatulan na kita. Papatulan na kita. Gunggong, papatol ka pala. Bakit ka nanginginig dyan? Hindi ako nanginginig ha. Ano tingin mo sa akin? Takot sa'yo? Oo, ano ha? Sarap mong pitikan ng apdoy. Pinapatawag ka na ng lolo mo, bilisan mo daw. Pakiramdam ni Caleb ang daming nangyari. Magulo pa din ang isipan niya. Sino ba talaga si Sabrina? Isang babaeng naghahanap ng aliw sa terminal? Babae ng lolo niya? Babaeng may split personality? Hindi niya alam. Pero isa lang ang sigurado siya. Kakaiba ang atraksyong nadama niya nang muli niya itong makita nang pagbuksan sila nito ng gate. At hindi yun init ng katawan lang. Sumama na lang kayo sa amin pagbalik ng Europe. Nandun si na kuya at maalagaan ko rin kayo. Kaysa kung sino-sino na lang ang kasama nyo dito sa farmhouse. At anong nangyari sa mga hayop ko? Sa mga halaman ng ina ninyo na naiwan? Mga hayop at halaman talaga? May buhay ang mga yan. Binuusan yan ng ina ninyo ng oras at pagmamahal. Paano kung pabayaan ang mga yan? Isa pa at matanda na ako. Gusto ko dito sa Pilipinas ako mamamatay at mailibing sa tabi ng nanay ninyo. Talaga lang ha? Hindi ba dahil sa batang-batang babaeng binabahay ninyo? Anong sinabi mo? At yung babaeng yan, nakatayo sa tabi nyo ang kinakasama ninyo, hindi ba? Ako? Grams, huwag nyo na pong itanggi. Nakarating kina Daddy ang balita. Umuwi kami ng Pilipinas to check on you. Concern lang po. Concern? Nung nagsialisan nga kayo, parang pinabayaan nyo na ako. Wala kayong narinig sa akin.
Minsan akong humiling na magsiuwi kayo sa Pasko ang nakuha ko. Sorry, busy. Lahat kayo yun ang sagot. Papa, ito at yon ay magkaiba. Magkaiba. Paano? Dahil dati alam niyong kayo lang ang pinagtutuunan ko ng pansin. Ngayon may iba na akong kasama. Bigla nandito na kayo. Aba bakit? Hindi na kayo busy. Concern lang ba kayo sa akin o natatakot kayo na maagawan kayo ng mana? Binulag na kayo ng lintik na babaeng yan at ikaw, hindi ka na nahiya? Lolo mo na pinapatulan mo pa? Masahol ka pa sa mga bayarang babae. Tama na yan! Mga mangmang, mga walang sentido kumon. Ang batang ito ay hindi ko babae. Anak ito ni Cortez. Si Serena yan, inaanak ko, masaya na kayo. Walang lingong likod na nilayasan sila ni Lolo Otis. Pero nagpahanda pa din ang matanda ng masarap na hapunan para sa kanila. Tensyonado ang hangin sa farmhouse. 1 linggo na ang lumipas pero hindi pa din sila kinikibo ni Lolo Otis. Hanggang sa isang araw, nang naiwang mag-isa sa farmhouse si Caleb kasama si Aling Romina, ang yaya ni Serena mula pagkabata. Ha? May tao ba dyan? Wala naman. Ay, nakuha mo pa akong ipakagat sa aso ninyo. KG kang aso ka. Marindi ka nga dyan. Anong... Aswang! Sa takot ni Caleb nanakbo siya palabas ng banyo ng kanyang kwarto. Umabot siya hanggang sa salas at nagsisisigaw. Tanging bimpong panghilod ang nahagip niyang pantakip sa kanyang maselang parte ng katawan. Aswang! May aswang sa banyo ng kwarto ko! Tulong! Bakit? Anong nangyayari sa'yo? May aswang sa banyo ko! Aswang! Nako, baka naman nagkakamali ka, iho. Baka pusa lang yun. Ay, ano ba yan? Kaya barbaridad, Caleb. Have you gone insane? What's this indecent display? Wala kang saplot? May sabon ka ba sa katawan, iho? Tita, may aswang po sa banyo! Aswang? Ano nangyayari dito? Narinig ko na lang na nagsisisigaw itong si Caleb. Nang takbuhin ko, eto na ang dinatdan ko. Pero maganda pala ang katawan na itong pamangkin mo, Leia. Gandang katawan lang. Kita mong takot na takot sa aswang? Anong nangyayari? Ba'y bakit kayo nagtitipon di... Anong katarantaduhan niya, Kayla? May dalaga dito, ganyan ba ang kultura dyan sa abroad, mga bastos? Gramps, let me explain. Magdabit ka na muna. Saka na tayong mag-usap. Ako na humihingi na paumanhin para sa apo ko, ha? Wala po kayong dapat ihingi ng sorry Ninong Otis. Bahay niyo po ito. Tama si Papa. Ako man ay humihingi ng sorry para kay Caleb. Nakakahiya ang mga pangyayaring ito. Wala ba lang bang kukuha sa panig ko? Laglag ang balikat dahil napagtulungan at nananayo ang balahibo sa takot na bumalik sa kwarto niya si Caleb. Wala na ang aswang pero nangangani-ngani pa rin siya. Kaya naman iniwan ni Caleb na nakabukas ng kaunti ang pinto ng banyo. Pero wrong move pala dahil... God muffin it. I've never felt so humiliated in my entire life. Totoo naman na may aswang eh. Ako pang nasabihan na bastos. Hindi ako exhibitionist, no? Besides, kanino ko ipapakita ang katawan ko? Sa matandang si Aling Romina? Kung sino ko man dyan. Get out! You're invalidating my privacy. I ain't amused. Baka mamaya mapagbuhusan kita ng asar ko. Teka, wala akong kasama dito. Walang tao. Ay, nanggagaling yung ingay na yun. Oh my God, I'm getting paranoid. Matapos na nga itong paliligo ko. Dahil wala namang nakitang tao si Caleb, ipinagsawalang bahala niya ang narinig niya.
Nagpatuloy siya sa pagligo hanggang sa naramdaman niya na tila ba may nakatingin sa kanya. Doon siya nagdesisyon na tapusin na ang paliligo para lang mapasigaw sa nakita. Oh my God, ano bang meron sa lugar na to? I've been to haunted places before. Naranasan ko na rin matulog sa rumored haunted room ng isang hotel. Hindi naman ako nakrepihan ng ganito. Oh, what the? Parang may nakatingin sa akin Makalabas na nga. Saan ba yung towel ko? Ah! Ano pag ginagawa mo dyan? Schedule po kasi ng linis ng banyo ngayon. Hindi po ba kayo marunong kumatok? Kita nyo namang naliligo ako Ay, pasensya ka na. Nakailang katok na kasi ako. Hindi ka naman sumasagot. Nakaawang pati ang pinto. Tinanong din kita kung pwede ako maglinis. Wala ka namang kibo. Kaya ang akala ko okay lang sa'yo. Aling Romina, hindi po porket hindi sinasagot, oo nang ibig sabihin nun. O sige, tatandaan ko yan. Lumipas muli ang isang linggo. Hindi pa din sila kinikibo ng lolo Otis niya. Malamig pa din ang pakikitungo ng matanda sa kanila ng kanyang tita Leia. Gusto na niyang makabati ang kanyang lolo. Kaya naman, nagdesisyon siya na kausapin ang tao na kasalukuyang pinakamalapit sa lolo niya, si Serena. Gusto mong makipagbati sa lolo mo kaya mo ako kinakausap? Oo, close kayo, di ba? Oo, close kami. Pero kayong kadugo, gaano ba kahirap ang makipagbati sa kamag-anak? Mahirap yon. Naiintindihan ko kung walang yung kamag-anak yan o tao na hindi kalapit ng loob mo. Pero si Ninong Otis, siya pa talaga ang pinaproblema mo? Hindi ako sanay na magkaaway kami ni Gramps. Mahal ka ni Ninong Otis, kayong lahat. Nang kupkupin niya ako, walang araw na hindi niya kayo binanggit. Walang sandali na hindi niya kayo ikinwento sa akin. Kaya nga, please naman, patulong na Alam mo, naiirita ako sa'yo. Ano? Naiirita? Alam mo, ego tripper ka rin no? Eto ako, nagpapakumbaba, sincerely asking for help. Tapos aarte ka ng ganyan. Walang ano-ano'y kinwelyuhan siya ni Serena. Nagbabaga ang mata nito sa galit. Kita niya ang mahahaba at malalantik nitong pilikmata, maging ang mga mata nito na kulay tsokolate at ang makinis nitong mukha. Napaisip si Caleb. Makinis? Hindi ba't may taling ito noong magpakilala itong si Sabrina? May maliit ding pilat sa may kilay si Sabrina. Pero itong kaharap niya ngayon ay wala. Makinig ka at isaksak mo sa kokote mo. Balikbayan. Kung talagang mapagpakumbaba ka, alam mo na ang gagawin mo. Hindi mo na kailangan pang magtanong sa outsider na katulad ko. Please, hindi ka lang babae, naku, pinatulan na kita. Ganun. Sige, halika dito. Square na lang Ayoko nga, nananakit ka no. Parang kang si Pacquiao Tsaka, dami kaya ng koral ng baboy. Wow, natakot sa dumi si European boy. Ano? FYI, malinis tong koral ni Lolo Otis, hoy. I see to it na malinis to 24/7. Tsaka, ayokong saktan yung magandang mumukha. Ano? Ultimo nga sinabi mo? Hindi ako napatol sa mga babae. Hindi ka napatol sa babae. Pero nandadakma ka ng puwet ng babae. Alam mo, tama na nga. Kaya naman ang init ang ulo mo. Tatanong lang naman ako Kumukulo na agad yung dugo mo. Alam mo, dapat Sena with an X yung warrior princess ang pinangalan sa'yo O kaya Sena with a C, yung wrestler. Hoy, for your information, Serena ang pangalan ko. Latin yon, meaning serene, calm, peaceful, ganon. Ang tawag Sirena lang sa'yo yung pangalan mo, no? Dapat kasi Sabrina ang pangalan ko pero nabing ang midwife, sabi ng mama ko, Sabrina which means patient. Ang dinig ng midwife, Serena. Parehong hindi bagay. Gunggong ka kasi. Pati pangalan ko, pinupuntirya nito. Paano naman ako magiging gunggong? Gusto ko lang makipagbati sa lolo ko. Alam mo, damot mo. Sasagot ka lang naman
Ang sungit-sungit mo pa. Ayaw mo yata magkabati kami ni Crumbs eh. Sorry. Yan, ganyan. Sorry ka. Okay lang. Hindi mo naman... Ako? Mag-sorry sa'yo? Sinuswerte ka. May amats ka ba? Kakasabi mo lang ng sorry. Hoy, ungas, hindi ako nagsasorry sa'yo. Bakit? May narinig ka bang kasama na I'm yung sorry? Baka feelingero nito. Then why say sorry? Naghanap ka ng sagot paano makabati si Ninong Otis, 'di ba? O sinagot na kita. Isang simple pero sincero na sorry. Sapat na dun sa matanda yun. Nagawa niyo na ba yun ng tita mo? Sabi ni Caleb noong nagkukwento siya sa akin, parang nag-gut punch siya sa narinig niya. Ang simple ng solusyon, kinailangan pa niyang magtanong. Mula sa kural, tinahak niya ang kwarto ng tita Lea niya para kausapin ito. Para planuhin paano nilang kakausapin si Lolo Otis. Diretso na sana siya nang mapansin niyang nakaawang ang pinto ng kwarto niya at may naririnig siya na kung ano mula sa loob noon. Oh, nila ko naman yung pinto kanina. Anak ng... Sino kaya yung nandito? Baka naman si Grams. Grams, are you there? Huh? Baboy bang nakatakas? At dito sa kwarto ko pumunta? Ano ba yun? Aling Romina? Ay, Aling Romina na hindi na dalaga. Sir Caleb? Ano bang ginagawa niyo sa brief ko? Teka, ba't niyo sinisinghot? Ano kasi, nadapa ako. Naghalo ang malilinis sa madudumi. Kaya eto, inaamoy ko. Pero kailangan niyo pa ba talagang amuyin yan? Okay lang ba kayo? Nako, nahihirapan nga ako, oh. Ang babango. Hindi ko masabi kung ano ang madumi sa malinis. Well, mawalang galang lang ho. Baka pwedeng bitawan niyo na ho yan, yung mga yan. Ako na lang pong bahalang umalam, okay? Ay nako, iho. Nakakahiya naman sa'yo. Trabaho ko ang mag-ayos ng mga damit, pati na ang paglalaba. Gamit ko naman ho yan. Sige na po, iwan niyo na po. Ay, hindi maaari. Aling Romina? Dadalhin ko na lang ang lahat ng mga to. Lalaban ko na lang ulit lahat ng mga brief mo. Teka lang ho. Oo, anong isusot ko ngayon? Nasa ganoong sitwasyon si Caleb nang lumabas sa kwarto si Lea. Sinabi niya sa tiyahin ang pagnanais niyang i-approach na ang lolo niya. Yun pala, pareho sila ng balak ng tita niya. Nalaman niya na kumuha ito ng payo mula kay Serena. At kagaya ng sinabi noong babae sa kanya, pinayuhan din ito ang tita niyang mag-sorry lang kay Lolo Otis. Kaya naman pagkatapos ng hapunan ng gabing yun, Tita Leia, we've been standing here for 10 minutes. Tumuloy na tayo sa loob. Ay kasi naman, kailan ba ako huling nag-sorry kay Papa? First year high school pa yata ako nun. Grade 6. Ay, por Diyos santo, Papa, bakit naman kayo nang gugulat? Namimintig na ang binti ko. Katagal niyong nakabara dyan eh. Ano ba kailangan ninyo? O sige, ayaw niyo magsalita, dyan na kayo. Pa, ano kasi, alam nyo, Hindi ko alam. Kaya you tell me, ha? Handa naman kitang pakinggan eh. I'm so... hindi na naituloy pa ng tita ni Caleb ang sasabihin niya. Basta hinagip na lang silang pareho noong matanda at mahigpit na niyakap. Kasunod ang tig-isang halik sa noo. Ayon kay Caleb, namataan niyang nakapanood lang sa kanila si Serena habang nasa isang tabi, nakangiti at pasimple na nagpapahid ng mga mata. Ganito din ang iyak mo ng grade 6 ka. Nakita kitang umiinom eh. Kasama yung mga batchmate mo. Pag uwi mo, pilit mo pang tinatanggi na lasing ka hanggang sa masukwahan mo yung carpet. Naalala niyo pa yun?
Ay, bakit hindi? Alam mo bang lahat ng bagay sa anak nila, gaano man kaliit ay tanda ng mga magulang. At hindi ako naiiba sa ibang magulang. Lahat ng bagay na tungkol sa inyo, na kuya mo, tanda ko yan. I'm so sorry talaga, Papa. Salamat to sa pagtanggap ng sorry ko. Hindi ko alam na masama na pala ang loob niyo. Ako rin po, Grams, for neglecting you nitong mga nakalipas na taon. Magsosorry din ako. Bakit naman? Hindi naman ako galit talaga. Tampurorot lang yung ginawa ko eh. Hindi ko kayo tinuruan na mangusga na kapwa. Sana wag niyong kalimutan niyo. Hindi lahat ng nakikita ninyo yun ang buong katotohanan. Tatandaan ko po yun, Grams. Serena, nandiyan ka ba? Nandito po ako, Ninong. Handa na ba ang sinugaok? Opo, at kagaya ho ng request nyo, unang gata lang ang ginamit ko. Tinusta ko din ng maayos yung munggo para lasang-lasa, kagaya po ng recipe ni Ninang Fe. Ayan ha. Special na peace offering yan. Alam kong paborito nyo yan eh. Pero paano nyo nalaman, Papa? Sinabi ni Serena sa akin. Sinabi niya sa akin na balak nyo raw na makipagbati ngayong gabi. Sino naman ako para hindi gawing special ang gabing nito, di ba? Hey, makisuyo ako ha. Ihain mo na sa lanay ha. Sige po. Lo, iwan ko na po muna kayo ni Tita Lea. Tulungan ko lang po sana si Serena, nakakaya eh. Siya na ngayon nagluto, pagsusuluhin pa natin sa paghahain. Ala, sige, larga. Pero ang totoo, gusto lang ni Caleb na magpasalamat. Inabutan niya na nagsasandok ng sinugaok si Serena sa mga mangkok. Kita niya sa mukha nito ang iba yung saya. Tila ba sariling pamilya nito ang nagkaayos. Bakit ka sumunod? Ang lakas talaga ng pakiramdam mo, no? Dahan-dahan na nga ako naglalakad eh. Hindi kita naramdaman. Kita ka sa refleksyon ng kaldero, so bakit ka nandito? Ginusto ko lang magpasalamat. Kundi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, di pa rin kami kinikibo ni Grams. Tama ka nga. All it took was our sincerity. Wala yun. Naimiss lang kayo ni Ninong. Sana dalasan nyo yung dalaw sa kanya. May edad na yan si Ninong. Sa ganyang edad, ang gusto lang niyan makasama yung mga mahal na sa buhay. Bala ko na dito na muna ako sa farmhouse para may makasama kayo ni Grams. Kung dito ka titigil, pwede naman akong umuwi muna sa amin. Hindi na ako mag-aalala kay Ninong. Dito ka na. Masaya din si Lolo Otis na nandito ka eh. Saka, gusto mo ba siyang mag-alala? Balita ako, nag-iisa ka na eh. Sinabi sa amin ni Lolo yung mga circumstances mo. Pinatay daw yung... Aswang! Oo, sinabi nga ni Lolo na pinatay daw ng aswang ang Hindi yan! Ayun o, may aswang! Pumunta ka sa may halamanan! Hoy! Talaga namang si Sena, oh. Sugod ba rito? Asin! Ay, naku, kalamansi na nga lang pala. Hinabol ni Serena ang aswang na nakita nilang dalawa. Naabutan siya ni Caleb sa may likuran ng farmhouse, sa bandang masukal. Palinga-linga ito, hinahanap ang sinundang aswang. Hindi alintana ang kakaibang amoy ng paligid o kung gaano kadelikado ang ginawa niyang pagsunod sa aswang nang walang kahit anong dalang pangontra. Nasaan na yung aswang na yun? Nasaan ka? Magpakita ka, duwag, hayop ka! Harapin mo ako! Nandiyan ka pala. Oras na pagtutuos natin, hayop ka. Tatapusan mo na ngayong gabi. Oops! Di pala ka bang makapatay? Seryoso tong right hook mo ah. Mas seryoso pa nung sinuntok mo ko. Ikaw? Ako nga! Umanda kang aswang ka at ito na ang katapusan mo! Pinaulanan ni Serena ng suntok si Caleb. Hindi siya nito binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Panay salo at salaglang ang nagawa niya. Nang makakita siya ng pagkakataon, hinawakan niya ang pulsuhan nito at ipinirmisyon sa bandang gulugod nito. Ano ba? Bitiwan mo ako! Ayaw mo magbagong anyo? Hindi mo ako sineseryoso? Bakit? Dahil sa mahina ako?
Maganyang aswang ka! Pagduwag mo! Ano? Pwede ba linawan mo nga yung isip mo? Paano naman ako naging aswang? Kasabay mo kaming kumain. Ilang beses mo ako nakitang kumain ng adobo. Naghahanap pa ako ng extra garlic chips. Kung aswang ako, dapat abo na ako, no? Ano? Hindi ka aswang? Hindi! Ito nga may bitbit akong kalamansi. Hiwa na to. Oo nga no. Pero bakit kanina nung tinanong kita kung ikaw ba yung aswang, sumagot ka ng oo? Ha? Yun ba ang ibig mo sabihin sa tanong mo? Ang akala ko tinatanong mo ako kung ako ba yung kadarating lang. Ha? Ang gulo mo! Ikaw itong magulo eh. May gumagalaw sa likod ng mga laman. Oo, tama ka. Ito yung kalamansi. Bigayin mo sa kamay mo. Sa oras na lumabas ang aswang dyan, isaboy mo kagad. Tagalan pala. Bakit ka kasi biglang sumigaw? Nagulat ako eh. Nagalang din siguro yun. Pabayaan na lang natin. Magandang gabi sa inyo. Aling Romina! Matapos ang gabing yun, naging malapit sina Caleb at Serena. May mga pagkakataon pa din na nagtatalo sila. Pero madalas hindi na siya pinapatulan ni Caleb. Isang araw, may baboy na sumobra sa order nila. Upang hindi mabulok, nagdesisyon si Serena na dalhin ang mga sobrang karne sa kanilang pwesto sa palengke sa may terminal. Nag-aalala ako sa iyo, Hindi ba pwedeng si Romina na lang ang umasikaso niyan? Gabi na po bago pa makauwi si Yaya. Mas maganda po kung may habol ko ito ngayong umaga para may pagmalaki natin na bagong katay. Paano kung nandun na naman ang bumastos sa iyo? Buti na lang talaga nakita ka ng pulis na kakilala ko. Mag-iingat po ako. Ayos lang po, Graham. Samahan ko po si Serena. Wala po akong ginagawa eh. Sige, ayan. Medyo mapapanatag na ako. Tara na. Okay lang ba talaga sa'yo? Pwede mo namang hindi gawin to eh. Ayos lang ako. Okay lang. Mag-ingat kayong dalawa, ha? Nang makarating sa terminal, agad silang sinalubong ng mga tauhan ni Lolo Otis na nagbabantay din sa pwesto nila sa palengke. Dahil nasa bandang likuran ang wet market, kinailangang ipahakot sa tauhan nila ang mga malalaking containers na naglalaman ng mga dagdag na paninda. Sige, salamat. Pakidala nyo na lang yung mga yan sa pwesto ni Lolo Otis. Yun ang huling lagayan ha. Balik na tayo sa farm. Okay lang ba kung iwan kita saglit? May bibilin lang ako dyan sa malapit. Sige, sigaw ka lang kung may kailangan ka. Magkaiba naman siguro talaga sina Sabrina at Serena, di ba? Kaya Sabrina, dayog pa lang ng balakang. Talagang magigising ang dapat gumising. Pero kay Serena, iba eh. Hindi init ang katawan. Ay nako, ewan. Ano ba? Sinabi ng bitawan mo ako eh. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngayon lang kita nakita. Pare, pasuyo na ako. Pakibitawan mo ng inaanak ng lolo ko. Anong problema? Pilit kasi niya ako tinatawag na Sabrina eh. Ilang beses ko na nga sinabi, hindi ko nga pangalan yun. Ayaw pa rin niya akong bitawan. Ang sabi niya... Pare, hindi ko alam kung anong kalokohan to. Pero hindi ito yung hinahanap mong babae. Tigilan mo na siya bago ka pa ipapulis. Okay ka lang ba? Gusto mo bang umuwi na? Oo, sige. Uwi na tayo. Nandito pala kayo. Yaya, mauna na po kaming umuwi. Pasensya ka na ha. Hindi kita napuntahan sa pwesto. Medyo sumama yung pakiramdam ko eh. Nako, ang alaga ko. Kawawa naman. Sige, ako nang bahala dito. Salamat po. Ikaw na ang bahala sa alaga ko ha, Sir Caleb. Habang pauwi ng farmhouse, malalim ang iniisip ni Caleb. May naalala siya sa paraan ng pagsasalita ni Aling Romina. Napansin din niya na may taling ito sa may labi at may pilat sa bandang kilay. Bagay na mayroon din si Sabrina. Napailing bahagya si Caleb. Imposible ang naisip niya. Napatawa siya ng bahagya.
Bakit? Ha? Anong bakit? Bakit ka napatawa? Anong meron? Wala. May naalala lang. Siya nga pala, kung hindi mo mamasamayin, bakit sobrang galit mo sa aswang? Katulad ng, alam mo na, napatay ng mga aswang ang magulang ko. Anong aswang? Hindi ko alam kung ano eh. Pero, sabi ni Ninong Otis, mahibo raw ang tawag sa aswang na pumaslang sa mga magulang ko. Ni Lolo Otis? Paano naman nalaman ng lolo ko yung tungkol sa aswang? Dati kasing albularyo tong si Ninong Otis. Tumigil lang siya nung minsang may nangyari daw sa pamilya niyo. Sa tita Laya mo yata yun. Ganun ba? Hindi ko alam yun. Ang mga magulang ko, nilapa sila ng mga mahibo. Kinain ng mga ari nila at puso. Ang isang mahibo ay napatay ng lolo mo habang ang isang nakatakas. Ang lakas ni Lolo. Ayon sa kanya, hindi na siya kasing bagsik nun. Sinisi ng lolo mo ang sarili niya na kung hindi daw siya nagpabaya sa espiritual, hindi raw sana malalapa ang magulang ko ng aswang. At hindi makakatakas yung isang mahibo. Sinisisi mo rin ba si Lolo? Paano ko naman masisisi si Ninong Otis? Sa kabila ng nakakayang realisasyon kung bakit nalapa ng mahibo ang magulang ko, tinulungan at kinubkob pa rin ako ni Ninong. Tinayaan niya ang buhay niya para lang maipaghiganti sila. Nakakahiya. Hindi kita magets. Nilalamon ng mahibo ang kanyang biktima kapag nasa rurok na yun ang pagnanasa. Natagpo ang hubot-hubad ng mga magulang ko. Kung mahibo nga ang lumapa sa kanila, alam mo na ang ibig sabihin nun. Lumipas ang ilang araw. Puno ng mga isipin si Caleb. Ano ang nangyayari sa paligid nila? Ano ang kinalaman ng tiyahin niya na si Leia? Sino ang aswang na nakita nila noong gabi? Kung anuman, napatunayan niya na magkaibang tao si Sabrina at si Rena. Upang magkaroon ng malinaw na closure kay Sabrina, nagdesisyon si Caleb na dumalaw muli sa terminal at tignan kung mahahanap niya ang babae. Ngunit May nawawalang kalalakihan? Kailan pa? Sir Caleb! Sige salamat. Pasensya na sa abala. Aba, tingnan mo nga naman, oh. Tama pala ako sa pagkakakita. Si Sir Caleb nga. Aling Romina, Anong ginagawa mo rito? Kasama mo ba si Serena? hindi po. Napadayo lang ako dito. May tinitingnan lang ako. Ganun ba? Baka gusto mong sumama muna sa akin na magmerienda. May alam akong masarap gumawa ng halo-halo dito. Sige ho. Masarap nga ho ano. Paborito yan ng alaga ko. Kahit anong topak o lungkot noon, kapag dinala ko siya dito at pinakain ng halo-halo na yan, ngumingiti na yon. Ganun po ba? Nakakatuwa naman po malaman yan. Ano bang sadya mo dito? Baka matulungan kita. Parang ang dinig ko ay may itinatanong kang tao kay Doray. Yung si Ador ho. Si Ador? Yung kargador ng mga gulay? Bakit? Dayo lang ang isang yan dito. Lingguhan kung maparito yon. Tinawag niya pong Sabrina si Serena tapos pilit pong isinasama. Dahil may serbisyo daw na hindi tinapos. Nabitin daw siya. Ano? Inawakan niya ang alaga ko? Oo, takot na takot nga raw po si Serena kaya inuwi ko na po kaagad pagbalik. Abay, loko yung si Adora. Hindi magandang ginawa niya. Alam niyo po kaya kung kailan saktong nandito yon? May itatanong lang po sana ako. Ay, hindi eh. Kung kailan maghatid ng gulay ang amo nun, yun lang din ang punta nun dito. mga ilang araw pa ang nagdaan, muling dumayo si Serena sa terminal. Sa utos ni Lolo Otis, sinamahan itong muli ni Caleb. Habang papunta sa terminal, ay panay pa ang biruan nila hanggang sa... Kay dami namang tao, oo. Ano kaya meron?
Parang may harang nga ng tape ng pulis dun, oh. Teka, ito may dumadaan, tatanong ko. Kuya, ano meron? Anong nangyayari? Oh, Serena, ano daw sabi ng lalaki? Teka, ba't ganyan yung itsura mo? Caleb, naalala mo pa ba yung lalaki na pilit akong hinihigit at sinasama kung saan? Yung bastos na kargador, yung Ador ang pangalan. Oo, bakit? Wala na siya. Natagpuan siya sa ibabaw ng mga kaig ng repolyo. Walang saplot at wala na ang kanyang bahagi ng... Ilang araw na naging usap-usapan sa terminal, maging na mga kapitbahay ni Lolo Otis ang nangyari. Habang si Caleb naman ay punong-puno ang isipan ng pag-aalala. Hindi niya maintindihan. Pero noong mga nagdaang araw, pakiramdam niya ay may parang nakasunod na mga mata sa kanya. Wala naman siyang nakikita, pero hindi mawala ang pananayo ng balahibo sa batok niya. Isang gabi, habang nagpapahangin siya sa may lanay ng farmhouse. Okay, Lem, bakit gising ka pa? Can't sleep. Nagpapahangin lang ako, baka sakaling antukin na. Mind if I join you, iho? Ah, hindi naman. Go lang, tita. Let's enjoy the night breeze together. Kwentuhan tayo saglit. Mga siguro, ganitong panahon yon. Ang alin, tita? Yung araw na nalaman namin ni Papa ang totoong pagkatao ng fiancé ko. Summer noon at may crescent moon din sa kalangitan. Nagkayayaan kaming uminom ng mainit na kape. And one thing led to another. You mean... Oo, exactly what you think it means. Seryoso? Teka, kabilang ang usapan bakit napahantong sa ganun? Ay, ganun talaga. Pero that steamy scene sa pagitan naming dalawa turned into an instant horror flick. Bakit? As we were about to do the deed, alam mo na, yung mismong aksyon. Isang simpleng, ako ba ang una na tanong ang ibinulong niya sa akin. Siyempre, proud akong sumagot ng oo. At doon na nangyayari ang bangungot. Paanong bangungot? Bigla na lang nagbago nga yung fiancé ko. Naganyong aswang na berde ang balat at may mga kulugo at malilit na bukol sa katawan na naglalabas ng malagatas na likod yung may pusit. Napakalansa. Grabe. Umangil siya at bigla na lang niya akong nilaslasan ng dibdib gamit ang matatalas at mahabang kuko. Doon na kami dinatna ni Papa. Ano po ginawa ni Lolo Otis? Babatuhin sana ni Papa ng pangontra ng aswang pero hindi na niya nagawa. Bakit? Sa natitirang katinuan ng fiancé ko, nilabanan niya ang pagkaaswang niya. Nilaslas niya ang sariling leeg niya. Ay! Aling Romina? Sorry po. Dumulas po ang kamay ko. Nako, bago yung sorry, tingnan na muna ninyo yung nabubog kayo. Yaya, anong nangyari? Ay, Neneng. Dumulas ang aking kamay. Sabi ko naman po kasi sa inyo, ipabuhat nyo na sa iba yan eh. Ay, hayaan mo na. Babayaran ko ang mga ito sa sweldo ko. Huwag mo akong sweldohan hanggat hindi napupunan ng halaga. Yaya, alam mong hindi ito tungkol sa pera. Paano kung mabubog kayo? Delikado yun. Alam niyo namang may kalayuan ng ospital dito. Mang Igme! Pasuyo na po, pakiwalis na lang ho to. Ay, nandiyan pala kayo. Good evening. Good evening din naman sa'yo. Pupunta na muna ako sa kwarto ko. Okay, sige, Yaya. Sweet dream. Ay! Yan na ba yung sinasabi ko eh. Bakit? Hindi na niyo dumudugo yung binti niyo. Yaya naman eh. Sinasabi ko mag-iingat ka. Hala, umiyak na siya. Kitang-kita ni Caleb kung paanong iniyakan ni Serena si Aling Romina.
para itong bata na natakot. Niyakap naman ito ng matanda at inalo habang tinatapik-tapik ang likod. Sobrang lapit talaga ng inaanak ng lolo Otis niya sa yaya nito. Minsan nang nabanggit sa kanya ng lolo niya na si Aling Romina ang nag-alaga kay Serena mula pagkabata. Napatitig sa kawalan si Caleb. Ay, tahan na ikaw, Serena. Maliit lang naman ang sugat ko. Titigil din agad ang pagdurugo nito. Tumudugo kasi. Ako ang alaga ko. Oh, siya. Kung gusto mo, pagkatapos kong gamutin itong sugat ko, ikaw na ang maglagay ng gasa. Okay ba yon? Opo. Oh, kunin mo na ang first aid kit. Magkita tayo sa kwarto ko. Sige ho. Nakakaawa naman ang dalawang yun. Tita, halimbawa, traidorin ka ng tao ang pinagkakatiwalaan mo. Ano mararamdaman mo? Natural, I'll be devastated. I mean, I've been there, di ba? And I find it hard to trust people na kaya nga hindi na ako nag-asawa. Grabe na ang dinanas kong takot sa fiancé ko pa lang. Sabagay. Paano iho? Mauna na ako matulog, ha? Tinamaan na ako ng antok. Good night, tita. Ano kayang gagawin ko ngayon? Nagpaalam si Caleb sa lolo Otis niya kung pwede niyang basahin ang mga aklat nito na naglalaman ng karunungang itim. Nagtataka man, pumayag ang matanda nang hindi na nagtanong sa dahilan niya. Ang tanging naging bilin sa kanya ay huwag siyang bibigkas o babanggit ng kung anuman sa libro nang hindi muna kumukonsulta sa kanya. Ito ang maiinom mo, Sir Caleb. Salamat po, Aling Romina. Parang naririnig ko po may nag-start ng sasakyan. Si Sir Otis umalis. Kasama sila Serena at Ma'am Leia. Pupunta sila sa plaza dahil may maliit na tiyanggi daw doon ngayon. Hindi ka na niyaya ng lolo mo dahil alam daw niya na abala ka. Tama naman si Lolo. Ano ba yung mga binabasa mo? Parang napapansin ko yata na panay ang basa mo nitong mga nagdaang araw. Ilang beses ko na ding napapansin na kahit 10 oras na ng gabi, bukas pa din ang ilaw sa kwarto mo. May inaaralan po. Hindi natin alam kung kailan kakailanganin ng mahal natin sa buhay itong proteksyon at panlaban sa masamang puwersa. Pag-alis ni Aling Romina, nag-angat ng tingin si Caleb. Sa paglampas nito sa isang salamin sa dingding, nang hilakbot si Caleb sa kanyang nakita. Napasigaw siya, bagay na ipinagtaka ng matanda. Nang lumingon ito sa salamin, napangiti ito ng nakakaloko at binalikan si Caleb. Bakit? Anong nangyari? Wala po. May problema ba? Wala naman. Medyo nahilo lang ako ng konti. Napabigla ng angat ng tingin. Kaiingat ka kung ganon. Dahil baka sa kaaaral mo, hindi mo namamalayang nalapitan ka na ng mga pinaghahandaan mo. Rawr! Sige, dyan ka na, Totoy. Pinanood ni Caleb ang papalayong likod ni Aling Romina. Bumaba ang tingin niya sa maindayog nitong balakang. Sensual. Yun ang salitang rumihistro sa utak niya. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, naalala niya ang babaeng si Sabrina. Ang roar na narinig niya kay Aling Romina, kahalintulad ng roar na ginawa ni Sabrina noong tinakot nito ang isang aso na umalulong at sumira sa kanilang mainit na sandali sa banyo ng terminal. Paano naaral lahat to ni Gramps?
This is insane. Oh my God. Ano yun? Baho naman. Parang may nabubulok na kung ano Teka nga, mahanap ko nga. Dito Dito sa likod ng mga halaman. Tindi ng amoy. Naku po! Aray! Serena? Oo, ako nga. Diyos me naman, Caleb, kanina pa kita tinatawag. Ang baho, ano yun? Huwag mo Sino may gawa nito? Hindi ko alam. Sinundan ko lang yung amoy ko. At yung wasak na katawan ng baboy yung natagpuan ko. Pero hindi lang baboy ang natagpuan nila. Naulit pa ng ilang beses ang pagkakatagpo nila ng mga patay na hayop. Pabo, kambing, aso, maging ang mga manok ay hindi nakaligtas. Hanggang sa 2 sa mga boy ng farmhouse ang nagpaalam. Matapos mawala ng isa sa mga trabahador ni Lolo Otis. Ang huling balita ay sumama ito sa isang babae na nagngangalang Sabrina, nakahawig ni Serena. Huwag kang masyado mag-alala, Serena. Nakahanap na ako ng pabalit sa mga umalis na tauhan natin. Naiiyak ako sa inyo, Ninong. Hindi ko po sila naikayat na huwag umalis Wala tayong magagawa kung yun ang gusto nila. Ang inaalala ko, Gramps, yung naririnig ko na kamukha daw ni Serena yung babae. Oo, pero may ilan naman nagsasabi na madali daw malaman na hindi itong si Serena yung babae. Mabuti naman kung ganun. Ayoko na rin po na maulit na may bumabastos kay Serena Ano nga ho palang balita kay Kuya Ador? Doon sa kargador ng gulay, wala pa ring lead. Binigay na lang sa lokal na pulis at doon sa pulis patola na si Nestor. Nalintikan na. Naawa nga ako Gawa ng mas madami pa ang natuwa sa pagkamatay ni Ador. Ano naman napaka-pabling ng isang yon. Nalaman ko na may ilang babaeng nabuntis pala yung ungas na yun at di pinanagutan. Karma na niya yun. Tama naman. Pero gaano man kasama ang isang tao, wala pa rin karapatan na kahit sino na ilagay ang batas sa kanilang kamay. Maliban na lang sa pagtanggol sa sariling buhay. Ano nangyari dyan sa kamay mo? Yaya, ano yan? Nabanliang ka ba? Kaunting galos lang ito. Parang hindi naman po kaunti yan. Halos sunog na huwing kamay ninyo Ano ba yun? Parang nagkakagulo ang mga tauhan. Papa! Papa! Anong problema, Leia? Ano tumahangos ka? Yung pinatang anak ko ni Mang Igme isusugod sa ospital. Abay, bakit? Hindi ko nga rin maintindihan basta ang sabi ng ilang boy natin, nag-uwi ho ng babaeng servants quarters tapos bigla na lang nilang narinig na naghihiyaw. Nagdaluhan daw sila at nung makita nila putol na yung kabahagi. Nasaan daw po yung babae? Aswang daw Aswang? Dito sa ari-arian ko. Baka walang nababalitang aswang dito kahit kailan. Maliban doon sa isang isolated case ng mga magulang nitong si Serena. Buti nakaligtas pa yung anak ni Mang Igme. Aksidente lang habang nagpapambuno daw yung aswang inatabig nung binata yung garapon na may asin at mantika na ginamit bilang gasera nung nag-brown out. Kahit sino naman mapapaisip, babaeng kamukha ni Serena. Si Ador na kargador ng gulay na natagpuang wala ng buhay at yung anak ni Mang Igme. Kinutuba ng masama si Caleb. Nasa paligid lang nila ang aswang. Hindi ba't sinabi din ni Serena na isa lang sa aswang ang napuksa ng lolo niya? Paano kung naipilig ni Caleb ang ulo niya? Hindi tama na maghinala siya sa kasama nila sa bahay. Sabi na tama ako ng makakakita kagabi. Good morning, Gramps. Good morning ka dyan. Ito ang kape Nangingi ka raw kay Aling Romina. Ako na nadala. Got anything to say, Gramps? Natuwa lang ako na inaaral mo ang espiritual ng pamilyang ito. Pero hinay-hinay lang. Singitan mo rin ang pahinga. Ang pag-aaral ng ganyan
ay nangangailangan ng malinaw na kaisipan at malusog na pangangatawan. Hindi yun, naghihina-hina ang kalaban. Mukhang hindi na din ho nangingilag eh. Parang naghahamon na. Minsan mas mabuting hindi pumatol. Matagal nyo nang alam. Tama ba, Gramps? Oo, matagal na. Pero wala pa naman siyang ginagawang masama. Na may direktang kinalaman sa mga tao sa paligid ko, inaayaan ko na lang siya. Gramps, enabling bad deeds yun eh. E di ganun ka rin. Alam ko, Apo, pero kagaya natin, kailangan din nilang mabuhay. Kailangan niyang mabuhay. Kapalit ang buhay ng iba. Hindi ba't gano'n naman talaga? Kinakatay natin ang baboy, manok, baka at iba pang mga hayop para kumain tayo. Hindi na naging sisiw ang mga itlog dahil piniprito na at inaalagaan natin ang mga yon. Magkaibang bagay yun. Ang mga hayop meant for consumption. Livestock nga, di ba? Ganon din naman tayo sa mga aswang. Hindi ko sinasabing tama na hayaan na lang sila. Pero mayroon tinatawag na balanse. Kung di ka hinaan, huwag mo nang salingin. Kahit pumatay at kumain sila ng tao? Ang sawa ba, susunugin mo lahat at papatayin mo hanggang sa ma-extinct. Dahil lang sa kumakain ng tao. Ano naman ang mga daga at di pa pang mga peste na kinakain ng sawa. Kaya inaayaan na lang ninyo. Sa ginagawa niya ngayon, mapapahamak siya kapag hindi siya nagtigil. Pero hindi kita pinipigilan sa ginagawa mo. Huwag ka lang masyadong nagpapahalata. Meaning? Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang marunong gumalaw, iho. Hindi ko gustong makitang malagay sa alanganin si Leia, ikaw at si Serena. Baka kahit ganito na ang edad ko, maging diablo ako. Di ba, Romina? Tama ho iyon, Sir Otis. Kanina pa ho kayo nandyan? Karating-rating lang niya. Sakto sa parting sinabi ko na, hindi ko kayo gustong malagay sa kapahamakan. Paanong? Sa pangamoy, Romina. Matalas ang pangamoy ko. Amoy kitang parating. Bago ka pa nakalapit sa amin. Salamat sa pagpili mong manahimik. Patintaying matapos ang pag-uusap namin ng apo ko. Pero batid ni Caleb na hindi naghintay si Aling Romina. Naniniktik siya sa usapan nila. Alam nilang tatlo yun, pero pinili ng lolo niya na palabasing nagpapasalamat siya sa matanda sa pagrespeto nito sa private moment nilang maglolo. Lumipas muli ang ilang araw. Nagpatuloy si Caleb sa pag-aaral ng mga libro ng lolo niya hanggang sa may nangyari na nagtulak sa kanya para kumilos na. Ganda ng benta ngayong araw. Mabuti hindi pa rin lumilipat yung mga suki. Tapos ka na bang mag-ikot? Dadaan muna ako sa lugawan. Bibili ko lang lugaw si Yaya. Hindi siya sumama sa pagbabantay ng pwesto ngayon eh. Sama raw yung pakiramdam. Ilang araw na siyang ganun simula nung nabanlian siya. Ganun ba? Sige, halika. Sama na kita. Ha? Hindi na. Diba bibili ka ng insenso at kamanyang? Magkaiba yung pwesto ng lugawan at ng bibilan mo. Buti pa magkita na lang tayo sa may prutasan dun sa pwesto ni Aling Gloria. Yung magmamansanas? Oo, dun. Sige, ingat ka ha. Papunta si Caleb sa bibilhan niya nang makita niya ang isang pamilyar na figura. Mahabang buhok, baling-kinitang katawan, at maindayog na sensual na balakang. Ngunit sa pagkakataong yun, ang dating pagkahumaling niya sa sensual na galaw ng babae ay wala na. Ni kaunting hibo ay wala na siyang madama. Matiin niyang tinitigan ang likod ng babae at parang nakaramdam ito. Diretso tumingin yun sa kanya nang lumingon mula sa kinatatayuan. Baka naman mabutas ang likuran ko sa pagkakatitig mo, Pogi. Sanay ka naman na pinagnanasahan, hindi ba? Uy, si Pogi, palaban. Ilang rounds ba ang gusto mo, ha? Di lang rounds ang alam kong lengguwahe. Ulo, piraso, dakot. Pumili ka.
Ikaw ha, pilyo ka. Ilang ulo ba ang meron ka? At gaano ba kalaki ang kaya ng dakot mo? 3 ulo ng bawang, 7 piraso ng kalamansi at 8 dakot ng asin. Hindi! Ano? Natatakot ka ba? Bakit? Dahil alam ko na kung sino ka? Nga ba? Nasaan ang pruweba mo? Hanggang panghuhula lang naman ang magagawa mo. Paano nakakatagal yung mga lalaki sa'yo? Ang sangsang na amoy mo. Amoy bulok ka na. Bulok ng kahayupan mo na nanloloko ka ng tao sa pamamagitan ng pangungopya ng mukha ng iba at paghatid ng pagnanasa. Bakit? Anong masama doon? Kung hindi pa kami mabibihiyaan na magkaroon ng magandang anyo o ng kakayanan upang magmukhang kaakit-akit, paano naman kami makakakain at mabubuhay? Nang pinili mo mabuhay sa pagkain ng tao, wala ka na rin buhay na maituturing. Maalingasaw ng katawan mo. Ang nabubulok na laman ng tao ang kinakain mo. Tandaan mo lang na minsan mo akong pinagnasaan. Hindi lang balahibo ang tumayo sa'yo. Nasaan ang bawang mo? Puro ka lang yabang. Nasa bulsa ko. Kung ako kaya mong maamoy, ako din. Mas matalas pa ang pang-amoy ko sa'yo. Bertod lang ang dala mo. Diyan ka na nga. At tama si Sabrina. Nagkataon na wala ngang dala na kahit na ano si Caleb ng mga sandaling yun. Nang tuluyan nang mawala si Sabrina, agad nang tumungo si Caleb sa bilihan ng insenso't kamanyang. Pabalik na siya upang tumungo sa prutasan nang biglang... Buti nakita. Anong nangyari? Nanginginig ka. Hindi pa ako alam ng pag-usapan eh. Pero kung okay ka na, umuwi na tayo. O sige, tayo na. Nasaan yung lugaw mo para kay Aling Romina? Nakabili ka ba? Caleb, please, umuwi na lang tayo. Sige na, umuwi na tayo. Paano mo harapin ang tao na nahuli mong tinatraidor ka? Ha? Head on, I guess. Paano kung hindi mo kaya? Na kahit alam mo na kung anong nangyayari, ayaw pa din tagapin ang isipan mo. Paano kung mas nananaig ang kahiligan mo na sana masamang panaginip lang lahat? That's called grief. At walang makakapagturo on how you will deal with it. Ikaw lang. At ang desisyon mo ang pwedeng magresolba nun. Ganun ba? Oo, ganun nga siguro. Teka, ano bang nangyayari? Di ko rin alam. Dahil hanggang ngayon, parang pelikula yung kasinungalingan pa rin ang lahat sa akin. Naghahalo ang takot, galit, pangidayang, at yung nag-uumapaw na bakit. Inukwestiyon ko na tuloy lahat kung sino totoong pwede kong pagkatiwalaan eh. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, sana matandaan mo lang na hindi ka iniwan ni Lolo. Hindi ko na alam. Ang gulo-gulo ng isip ko. Ewan ko, ang gulo-gulo. Bakit nagawa sa akin yun ni Aya Romina? Hinayaan lang ni Caleb na mag-iiyak si Serena. Panay ang tanong kung bakit nagawa yun ni Aling Romina sa kanya at paano pa siya magtitiwala ulit sa tao. Nang kumalma ito, ibinahagi nito kay Caleb ang nakita. May kalamansi na ho ito. Salamat po. Po? Kakambal? Wala ho. Solong anak lang ho ako. Sige ho, mauna na ako. Weird naman. Ilang taon na yun nagtanong sa akin kung may kakambal ba ako. Ah, si Caleb yan ah. At ako? Diyan ka na. Sino babaeng yun? Ba't kamukha ko yun? Anong nangyayari? Ayon kay Serena, sinundan niya ang babae. Umabot sila sa likurang bahagi ng palengke, sa may talahib na parte. Balak niyang kumprontahin ang babae nang masaksihan niya
ang pagbabagong anyo nun. Sana balak pumunta ng babaeng to. Di ko rin bahagi na to ng palengke at masukal pa. Taga-rito ba yung babaeng yun? Pumasok sa layman. Susunod pa ba ako? Oo, dapat. Hindi matitigil ang mga tanong at posibleng maulit ang pambabastos sa akin kung hindi ito maayos. Anong nangyayari? Sapat na siguro ang pagliliwaliw ko. Baka hinahanap na ako ni Serena. Makabalik na nga. Mamaya makahalata pa yun. Kulang na din ako sa buhok niya. Kailangan kong makakuha pa para magaya ko ang kanyang anyo. Diyos ko po. Diyos ko po, anong gagawin ko ngayon? Matapos magkwento, hinayaan lang ni Caleb na muling mag-iiyak si Serena. Masakit ang traidorin, lalo na ng taong lubos mong pinagkatiwalaan mula pagkabata. Nang makauwi sila, nagkulong na sa kwarto niya si Serena. Kahit nang magbandang hapon, hindi na siya lumabas. Pinagbigyan siya ni na Lolo Otis at Caleb sa hiling niya na wag muna silang makialam. Pero nanatili silang nakabantay para makatulong sa kanya anuman ang mangyari. Serena, ilang araw ka nung nagkukulong sa kwarto mo? May masakit ba sa'yo? Saka na lang ho tayo mag-usap. Hayaan niyo na lang po muna ako. Oh, siya, sige. Nandito lang ako, ha? Kung may problema ka, papakinggan kita. Kumusta? Ano balita? Hindi pa din niya gustong lumabas. Pero tumatanggap naman siya ng pagkain. Ay, wala siyang nagkaganyan nung mamatay ang mga magulang niya. Ano kayong problema niya? Ikaw ang huling kasama, hindi ba, Sir Caleb? Naghiwalay po kami. Nang muli kaming magkita, ganyan na siya. Hindi ba nabastos? O wala ba siyang nabanggit na kahit ano man lang? Wala, maliban sa namumroblema sa tungkol sa pagtitiwala. Pagtitiwala? Oo, yun lang alam ko. Ang tiwala kapag nasira, hinding-hindi na maibabalik. Ito ang nangyari kay Aling Romina at Serena. Nang makabawi si Serena, naglalalabas na siya ng kwarto niya. Sumasabay sa pagkain. Pero bantilaw na lang ang pakikitungo niya sa kanyang yaya. Kahit kay Lolo Otis, ay nanlamig na din siya. Kapansin-pansin din na palagi na lang siyang nasa kanyang silid kapag tapos na ang kanyang mga gawain. Hanggang sa isang araw. Nagpuyat ka rin naman kagabi. Nakita ko ang ilaw sa kubo, baka mabaliw ka niyan. Hindi naman po, Grams. I will sleep later na lang po. Hindi ka makakasama sa bayan niyan. Sorry, Grams. Next time. Ikaw, Serena. Sumama ka na sa amin ni Papa. Gabi na tayo umuwi. Iwanan natin dito sa bayang puyatero na yan para mahanginan ka rin. Saka na lang siguro kapag okay na ako. Sorry po at salamat din sa pag-imbita. Neneng, sama ka. Para naman malibang ka. Makakabuting. Excuse me po, pupunta lang po ako sa kwarto. Hahatiran kita ng gatas na mainit. Huwag na ho. Ano kaya ang nangyayari sa batang iyon? Dahil mahigit 1 linggo nang hindi kinakausap ni Serena si Aling Romina, hindi din makalapit ang matanda upang nakawan ng buhok ang babae. Hindi niya magaya ang anyo nito at dahil doon, hindi siya makapanlansi ng mga lalaki upang makain. Dala ng gutom, si Caleb ang pinagnanasaan nitong kainin. Hindi ako magkakamali. Hindi mo ako maluloko. Makinis ang mukha ni Serena. Wala siyang taling sa may ibabaw ng labi niya. At lalong wala siyang pila sa kilay. Ibang klase din naman ang pagkahumaling mo sa babaeng yun. Biruin mo kahit yung maliit na detaling yun. Ay, napansin mo!
Sinasabi ko na nga bang ikaw ang aswang? Oo, ako nga. Wala nang iba. Walang iya kang matanda ka! Traidor! Tinraidor mo ang buong tiwalang binigay sa'yo ni Serena! Ayun, nasagot din ang totoo. Kaya pala nanlamig sa akin ang gaga. Alam na niya. Ikaw na lalaki ka. Daig mo pa ang bakla sa daldal. Talaga namang kinakailangan mo pang sabihin kay Serena ang alam mo, pakilamero! Hindi ako nagsabi kay Serena. Nahuli ka niya. Ikaw ang sumabotahe sa sarili mo. Pinatay mo na nga ang mga magulang niya eh. Ginago mo pa ang imahe ni Serena. Wala ka ng konsensya! Konsensya? Ako pa talaga? Namatayan ako ng anak. Namatayan ako ng asawa. Dahil masasama kayo! Karma nyo yan eh! Karma nyo yan! Papatayin kita. Pag natapos ako sa'yo, isusunod ko naman ang babaeng yon. At tatanggalan ko siya ng anit. Maigi na lang at nakahagip agad ng unan si Caleb. Nagamit niyang panangga kaya naman yon ang sumambot sa matatalas na kuko ng aswang. Sabog ang bulak na laman ng unan. Doon sinamantala ni Caleb ang pagkakataon at dinukot niya ang supot ng asin na kanyang isiniksik sa ilalim ng kanyang kutsyon. Kung mapatay mo man ako, hindi ako mamamatay na walang laban. Etong sa'yo! Crucifige malom! Kod na bisimina! Caleb, ayos ka lang ba, iho? Opo, buhay pa naman. Sinabi ko na sa'yo, hinayaan na lang kita sa ginagawa mo. Nagkasala ako sa Diyos at sa tao sa pagbibigay ko sa'yo. Pero hindi kong pamilya ko na. Unang haplit, sa galan ni Bathala, hinuhubaran kita ng iyong lakas. Papa, ang mga baboy nangangamatay. Pinaparusahan kita, Romina, sa pagkakasala mo kay Bathala at sa kasamaan mo sa tao. Ikalawang haplit. Tama na! Nagmakaawa din ba sa'yo ang mga magulang ko? Serena! Kahit pa konti na habag ka sa kanila? Nung nilapan niyo sila ng asawa mo? Ha? Naawa ka ba? Awa! Bakit? Anong awa? Naawa ka ba kapag kumakain ka ng manok, baboy, baka, o isda? Wala akong awa na nadama. Pero aaminin ko, masarap sila. Hayop! Hayop ka, demonyo! Sinalubong ng yakap ni Caleb si Serena upang pigilan itong makalapit kay Aling Romina. Puno ng latay ang katawan ng aswang na anyong tao na. Ngunit maging si Lolo Otis ay mukhang may tama din. Ayon kay Caleb, makailang beses ding nagdura ng dugo ang matanda. At nang sa wakas ay bibigyan na ito ng pinal na haplit ni Lolo Otis. Bumalik ka na sa dilim na iyong pinagmulan. Pagbayaran mo ng walang hanggan ang iyong mga kasalanan. Ikatlong haplit, Amang Bathala, sa'yo po ang huling haplit. Natapos ang gabing yun na naabo si Aling Romina. Ni kaunting palatandaan na nabuhay siya ay wala. Makalipas ang 1 taon, umalis na din si Lolo Otis. Ayon kay Caleb, naging masaya ang lolo niya sa huling mga sandali nito. Sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Si Serena naman ay naging asawa ni Caleb. Best man nga ako eh. Doon sa kasalan din na yun, nakilala ko ang misis ko. Hanggang ngayon kapag binabalikan ko ang istorya nila, na talaga namang ibinili ko pa ng diary para isulat, pinaninindigan pa din ako ng balahibo. Nakakatakot talaga ang makisalamuha sa tao.
Hindi mo alam ang totoo at hindi. Katulad ni Serena, buong buhay niya akala niya'y kakampi niya si Aling Romina. Yun pala, yon ang aswang na may kinalaman sa kamatayan ng magulang niya. Kayo po ba? Nakaranas ng matraidor? Paano kayo nakabawi? Nakabawi ba kayo? O natutunan nyo na lang natanggapin ang sakit na dulot nun? Hanggang dito na lamang po, Leo.